Magandang araw mga Kapinoyski. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog po natin dito sa Toshi Pinoyski. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Simulan na natin itong talakayan natin at diretsa na tayo, no? Kamakailan nag-interpret ng term na force majeure itong si Senator Robin Padilla. Ito hindi para atakihin siya, no? Ano lang ito, parang pagtutuwid sa kanyang mga sinabi, no? At mag-uusap lang tayo ng lohikal. Okay, mga kababayan? Medyo magtatama lang tayo ng hindi niya siguro masyado na naunawaan yung salitang force majeure. At tatalakayin din natin yung sarili na rin na po nating opinion tungkol dito sa isinusulong na panukala na amendahan yung rules, specifically na rules ng Senate, specifically sa Senate sessions. Hindi ako nagkakamali, Article 14 Section 200 something, or 40 plus, no? Hindi ko lang, nakita ko na kanina kaya lang hindi ko na matandaan kung ano. Pero ito yung may kinalaman sa Senate sessions, no? Na pag-attend ng physical at saka gusto nilang idagdag, specifically si Senator Marcoleta, na gusto nilang idagdag yung pagdalo virtually, online, via teleconferencing or video conference or Zoom in other words, or in short, yan, bibigyan din natin ng opinion yan. Plus, kita nyo sa ating thumbnail, ang pag-amin. Unforced error, kumbaga sa basketball, ang pag-amin ni Senator Robin Padilla na para kanino ba yung isinusulong ni Senator Marcoleta na idagdag sa rules ng Senate na pwedeng dumalo ang senador, pwedeng dumalo sa session ng naka-online video conferencing. Okay? Ano ang naging pag-amin ni Senator Robin Padilla? Una natin na talakayin, mga kababayan, yung acting sariling munting opinion tungkol dito sa sa online, pag-attend ng online sa mga sessions, pag-attend sa session na sa via online, okay. Ako tutol ako diyan, mga kababayan. Unang-una, magiging prone yan sa abuse. Ako nung nakikinig kay Senator Marcoleta, absolute ang isinusulong niya. Absolute attendance sa online, sa virtual, sa Zoom, Wala man lang akong narinig na mula sa kanya na may limitations. Okay? Since ganun ang sitwasyon, ang nasabi niya na malabas, wala siyang pre-propose na limitation Kumbaga parang unlimited, At kung kailan mo gusto, walang limitation yun. Parang lumalabas kung kailan mo gusto na mag-video conferencing, maaaring tinatamad ka, okay? Wala ka sa mood umattend, mag-video conferencing lang ang senador na yon, kung sino man yon, prone to abuse yan, mga babayan. Lalo na wala naman tayo narinig na limitation na hanggang ilang beses ka lang pwedeng mag video conferencing. Okay? Wala So anong pamigil nyo diyan? Anong limitation nyo diyan? Kaya tutol ako na ipatupad yan o idagdag, prone to abuse yan. At saka nakakahiya, mga kababayan. Bakit? Biruin mo, senador ka. Okay? Binabayaran ka ng mga mamamayang tao, ng mamamayan, yung ordinaryong manggagawa. Kahit yung middle class, yung mga nagtatrabaho sa opisina,
Okay? Mas lalo na yung mga nagtatrabaho ng blue collar jobs, ika nga nila, no? Yung mga arawan. Okay? Yung mga sige, rank and file. Okay? Mga clerk, mga accountants, lahat mga professionals, mga nurse, mga doktor. Lahat ng kinukuhanan ng tax. Yung taxes na yun ang pinapasweldo natin sa mga government officials natin, including senators. Okay? Lumalabas, parang sino ang empleyado, employer. Diba parang lumalabas ang employer ay yung mga mamamayan na nagbabayad ng taxes. At ang empleyado natin na binabayaran natin through our taxes ay yung mga government officials. In this case, mga senador. Okay? Mahiya naman sana yung mga senador. Bakit? Biruin mo nagsisikap na pumasok araw-araw. Naiinitan, nauulanan, nahihirapang sumakay sa umaga, papasok, pauwi, ganun din. Puyat na puyat, pagod na pagod. No? Pupunta mismo physically sa kanilang workplace. Tapos yung senador, pasarap lang. Etong nakita nyo sa thumbnail, di ba nung pandemic, virtual, Okay? Masarap daw yung ganito, yung buhay na ganito, sabi ni Senator Bato de la Rosa. At yan na magiging kalagayan niya, no? Yan ang magiging kanyang pakiramdam pagka nailusot itong online na to. Ang gagawin niya, di siyempre mayroong warrant of arrest ngayon. Online lang siya ng online. Hindi siya mag-fisik. Maging sa impeachment. Igigiit nila yan, maging sa impeachment, mag-online yan. Ako po. Sa impeachment, importante yung body language eh. Hindi mo naman makikita sa Zoom yun eh. By virtually, makikita mo. Very limited ang makikita mo pag online ka. Mas maganda kung physical nakikita mo, pati mga ebidensya. Makikita mo personal, live. Okay? Alright? So, prone to abuse yan. At saka, mahiya naman yung mga senador na yan. Binabayaran natin sila ng mga manggagawa. Sweldo nila, sumusweldo sila dahil sa atin, sa taxes natin, na kinokolekta sa atin. Tapos sila, pasarap lang sa bahay, no? Naka-aircon, walang kahirap-hirap. Okay? Hindi mo maalam kung pasilip-silip lang siya. Okay? Hindi mo alam kung ano ginagawa. Nasa attentive bang nakikinig, natutulog, or man. Okay? Prone to abuse yan. At malamang merong maggagawa ng ganyan. Okay? Ano lang naman yan eh. Virtual naman eh. Hindi naman ako nakikita. Okay? Yan. Okay? Isa pa. Sabi ni Senator Marcoleta, ang idadagdag daw niya, other justifiable reasons. Pak. Wala pang binabanggit kasi hindi naman natuloy yung discussion eh. Ayaw nilang i-discuss eh. Ayaw nilang ng debate eh. Gusto pagbotohan na. Okay? Ano ngayon yung other justifiable reasons? Wala akong maisip eh. Okay? Other than doon sa nakalagay sa rules na ng Senado, force majeure. Okay? Lindol, natural calamities, bagyo, sabi mo na. At saka yung national emergency. Okay? Yan. Yan ang mga force majeure. No, mamaya tatalakayin natin yan. Okay? Ano pa yung ibang justifiable reasons other than those na nabanggit ko? Nagkasakit ka? Malubhang sakit? Magpagaling ka para makabalik ka sa trabaho. Ganun ang gagawin natin. Okay? Para makarecover ka mabilis, makapasok ka, makabalik ka, malakas ang pangangatawan, magpagaling ka. No? Kung ilalagay mo yun, paano ka magpe-perform ng kahit naka-virtual ka, paano ka magpe-perform na as a senator na masigla ka, no? Na meron kang sakit tapos naka-virtual ka pa. So parang disservice 'yun kumbaga sa
sa mga mamamayang Pilipino. Ibinoto ka namin, sinusweldohan ka namin, tapos ganyan ang serbisyo mo. Okay? Naintindihan namin may sakit ka, pero magtatrabaho ka, may sakit ka. Hindi 100% kumbaga ang iyong capacity na magtrabaho. Magpagaling ka lang muna, tapos saka ka bumalik pag malakas ka at magaling ka na. Hindi yung i-virtual mo. May sakit ka na nga, may virtual mo pa. Di double jeopardy na yun. No? Double black eye. No? I should say, ano? Yan. Yan ang aking opinion dyan. Kaya tutol po ako dyan, mga kabayan. Ngayon, speaking of force majeure, ano po ba in the first place ay yung force majeure? I-define nga natin, ano? Ang inyong lingkod naman medyo nakapag-aral-aral din naman basic law, no? Kasi dati meron kaming basic law, ano, yung obligations and contracts, no? Ito ang ibig sabihin ng force majeure, no? Exceptionally strong or superior force, literal, no? Force majeure, major force, strong force, fortis, no, from the word fortis. Okay? Exceptionally strong or superior force, malakas na puwersa na pipigil sa iyo na hindi ka makakatakbo, makakalakad, makakagalaw. Yan. Yun ang ibig sabihin ng force majeure. Unavoidable circumstance that prevents someone from fulfilling a legal obligation. Okay? Ano ngayon ang legal na obligation ng senador? Nakipagtipan ka sa mamamayang Pilipino, ibinoto ka, nangako ka, nanumpa ka na magsisilbi sa mamamayang Pilipino. Okay? Dumating ngayon ang pandemic. Pigil lahat, lockdown lahat. Yun, siguro pwede pa yun. Kaya nag-virtual yung mga senador dati, no? Although may mga pumapasok pa rin, si Senator Soto pumapasok pa rin doon, ano? Si Tito Sen pumapasok pa rin kahit pandemic, ano? Hindi siya nagbi-virtual, ano? Okay? Yan. Okay lang yun. Force majeure yun. Pero yung tumatakbo ka sa batas, okay? Iniiwasan mong maaresto ka ng mga otoridad. Tapos i-online ka. Sasama ka sa sessions, i-online ka. Force majeure ba yun? Okay. Is it is it enough reason for you para mag-online ka? Di ba? Mag-isipin nyo pa mga kababayan. Okay? Yan ang sitwasyon ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Okay? They are trying to squeeze in Bato de la Rosa into the picture, no? Sa pamamagitan nitong panukalang ito na amyendahan itong kanilang rules para makapasok si Bato. Kasi pag hindi nila inaipasok itong amyendang ito, malalagasan sila ng miyembro sa majority. Okay? Mamaya tatalakayan natin yung majority na yan, ano? Okay. Punta ngayon tayo sa definisyon na bago. Nagbigay ng mga halimbawa itong si Senator Robin Padilla ng force majeure, kung ano-ano yung mga yan. Okay, war. Sige, tanggap natin, war, gera. Lindol, natural calamities. Okay, hindi na natin iisa-isahin. Okay? Kasi marami siyang binanggit kanina daw. I-encapsulate na lang natin siya sa natural calamities. Okay? National emergencies, terrorism, siguro yan, pwede pa. Kung nationwide, yun talagang gera. Okay? Natural calamities, yun talagang hindi ka makakalabas. Bahang-baha, lumindol, pangalan yan, pinasabog, halimbawa, wag naman sana, pinasabog yung ganitong vital installation, hindi ka makapasok sa Senado dahil yung building medyo hindi fit para pasukan ng tao, no? Yung mga ganong mga bagay na na pipigil sa iyo para makapasok ka
mag-attend ka ng session. Yun, force majeure yun. Okay? Nagbigay ng specific na halimbawa to si Senator Robin. La Nina, El Nino. Matinding init, matinding pag-ulan. Okay? Wala pa ako nakita na force majeure to, oo. Pero kung halimbawa, hindi naman masyadong absolute ito na como may La Nina at saka El Nino at may climate change hindi ka na mapipigilan kang pumasok sa session. Yung mga iba nga, pinipilit pa nga pumasok kahit may bagyo Kahit bumabaha na, lulusong sa baha, makapasok lang sa trabaho. Mga kababayan. Okay? Kayo senador. No? Binabayaran namin kayo. Kami nagtatrabaho. Gayon din. Sana makaranas din kayo ng sakripisyo. Pumasok kayo kahit umuulan or may matinding init, hindi naman sa eskwelahan, oo, pwede siguro. Pero sa mga matured people, mga adults na naka-aircon naman kayo. Anong issue natin sa La Nina at saka sa El Nino dyan? Weather, sa climate. So palagay ko, hindi ito, force majeure siya, pero kung matindi lang siguro. No? Kung hindi naman nationwide at entire population apektado, hindi naman siguro mapipigilan na kayo pumasok dyan. Online na lang kayo. Okay? War in the Middle East. Take note. China-Taiwan conflict. Ako dito, sabi ko, teka muna, force majeure ba yan? Force majeure war. Pero saan? Force majeure sa Middle East, hindi dito sa atin. Hindi naman tayo kasali dun Diba? Hindi naman tayo kasali dun sa Middle East war. Okay? Doon sa bangayan ng Iran at saka ni Donald Trump at saka ng US. Force majeure dun yun sa kanila. Okay? Sa mismong nasa Iran at saka mga apektado pang ibang mga Middle East countries. Yun ang force majeure sa kanila. Pero dito sa atin, hindi masyadong direkto ang epekto niyan. Merong epekto pero hindi masyado, Indirect maybe. Okay? Presyo ng langis sumataas. Pero other than that, hindi pa naman tayo, wag naman sana, Pero hindi pa naman tayo binobomba ng Iran dito. Or kung anumang ibang nasyon, Wala namang ganun. So walang reason para hindi ka dumalo physically sa session, China, Taiwan, wala naman hindi naman tayo part dyan sa conflict na yan. So there's no reason para isama tayo ng China at saka Taiwan sa kanilang conflict dahil hindi naman tayo party dyan. Okay? Eto ba mga to, lalo na itong last to na binanggit ko. War siya. Force majeure siya kahit saan. Doon sa area nila, hindi tayo kasali dyan. Sana naintindihan niyo po mga kababayan. Okay? Medyo mali ang pagkakaunawa ni Senator Robin Padilla rito sa mga bagay na ito, Unavoidable siya, circumstance that prevents someone from fulfilling a legal obligation na dumalo sa session, Pero saan? Sa Senado ba natin? Hindi, doon sa lugar na area na kung saan sila nandun. Okay? Yan. Ngayon, eto ngayon ang pag-amin ni Senator Robin. Okay. Hindi natin nababasahin na lahat. May yung pinaka-highlight lang na kung saan mababasa nyo na mahihinuha ninyo na umamin siya. Na para kanino ba talaga itong isinusulong na amyenda. Okay. And I quote, hindi may pagkakaila sa talaan ng Senado na si Senator Roland Bato de la Rosa ang isa sa pinakamasipag na naging senador sa usapin lalo na ng attendance. Walang problema doon mga kababayan. Masipag kung masipag. Kaya lang itong sumunod ang nahulog ako sa upuan ko mga kababayan. Inuluklok siya ng taong bayan na maging senador. Hayaan natin siyang magtrabaho para sa taong bayan
sa pamamagitan ng online. Oh, nahuli nyo ba? Nahuli ba natin siya, mga kabayan? Huli sa bibig. Magtatrabaho siya para sa taong bayan sa pamamagitan ng online. Bakit online ang pinopropose sa kanya para magtrabaho siya? Hinahabol nga siya ng batas. Wala kasi siya, hindi siya physically present, hindi siya magiging physically present do sa session, sa plenary, dahil aarestuhin siya. Sigurado kasi siyang nandun eh. Uma-attend siya, araw-araw, pumapasok siya. O, di aabangan na lang ng law enforcement agencies yun. Okay? Ito pa. Mas marami ang bumoto sa kanya para manungkulan. Ito. Gamitin ang technology para magampanan niya. Sino niya? Si Bato. Para magampanan niya ito. Yung kanyang tungkulin. Kita niyo yan, mga kababayan? O di na, I rest my case. We rest our case, mga kababayan. Okay. Ang tanong, force majeure ba yung sitwasyon ni Bato? Si Bato ba naiipit sa conflict ng Middle East War? Si Bato ba ay nabaha? Si Bato ba ay nakaranas ng matinding paghihirap dahil sa lindol? Okay? Si Bato ba ay sa ngayon nakakaranas ng pandemic? Wala namang pandemic. Nasolusyonan na natin yun eh. Okay? Bakit siya wala dyan? Hindi siya pumapasok. At umalis siya noong May 13, May 14. Ba't siya umalis sa protective custody ng Senado? Dahil alam niya, vulnerable na siya doon. Lahat ng law enforcement agencies nakatutok ngayon sa Senate building at anytime pwede siyang hulihin doon at arestuhin. Kaya umalis siya doon. At ngayon, nagtatago na siya. Okay? At gusto niya, para makapanungkulan siya sa tungkulin niya, makapaglingkod daw siya sa taong bayan, gusto niya online. Ako po. Naiisip niyo ba yan? Under duress ba si Bato? Under force majeure situations ba siya? Hindi. Mga kababayan, hindi. Bakit? Eto na lang. Bakit nila ginagawa ito? Bakit nila pinipilit na isulong ito, mga kababayan? Dahil pagka nawalan sila ng Bato, ngayon wala si Bato, hindi uma-attend eh. Okay? Malalagas yung kanilang numero. Tingnan nyo magbilang tayo. Sa ngayon, nung bago magputukan sa Senado, pumasok si Bato, May 11. 13-11. Okay? 13-11. Ilan yun? 24. Tama, tama. 13-11. Di bumoto. Naging presidente, Senate presidency, 13-11. Wala na si Bato ngayon. Ano score? 12-11. Okay? Si Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada, ay nasampahan na ng kaso sa Sandigan Bayan. Anytime from now, pwede na maglabas pagka nakita ng judge na may probable cause yung kaso, pwede na siya maglabas ng warrant of arrest laban dito o para dito kay Senator Jinggoy. Okay? Hindi lang natin alam kung kailan lalabas, kung Biyernes o kung Lunes, na kung kailan. Kaya itong Lunes na to, mga kababayan, heavy na naman to, palagay ko. Paano kaya, isipin nyo na lang, paano kaya kung habang nag-session sila at nagdedebatihan sila tungkol dito sa online voting na ito, online video conferencing na ito, dumating yung warrant of arrest laban kay Jinggoy. Di katakot-takot na action yon, mga kababayan. Isipin nyo na lang. Ano ngayon? Malalagasan sila pagka 12-11, arestuhin si Jinggoy, no bail yun. Kukulong siya. 11-11, tabla. Paano pa makakakuha ng majority doon?
Okay? O, next 2 weeks, mukhang pag naglabas pa ng warrant of arrest laban kay kay Joel Villanueva, ilan na lang sila? O, 10, 11. O, so sino na ngayon ang yung ngayong minority magiging majority na sila. Kaya lang simple majority lang, hindi yung majority na pwedeng magpalit ng Senate President, kasi para makapagpalit ka ng Senate President, 30 ng kailangan mo. Simple majority 11, 10. Yung makukuha mo doon is pwede na lang kontrolin ng majority yung committee chairmanship, yung pag-organize nun. Magmula Senate President pro tempore hanggang chairmanship ng mga committee, sila na may control. Pero yung mananatili Senate President si APC, si Alan Peter Cayetano. Okay, so hindi na makokontrol ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga bagay doon. Okay? Siya nga presidente pero nasa minority siya. Okay? Nakikita nyo? Kaya ganun na lamang sidhi ang kanilang pagsisikap na mai-include, maamyendahan yung Senate sessions, sa rules nila, yung pagdalo, yung modes ng pagdalo, moda, paraan para makadalo ka sa sesyon. Okay? Dahil etong mga aarestuhin at ang mga wala doon, pwedeng bumoto kahit wala physically. Kahit nasa kulungan ka. Okay? Yan ang isipin natin, mga kabayan. Okay? So, medyo nahaba na. Baka naman naiinip na kayo. Okay? Ganito na naman po muna mga kababayan. Sana na kahit papaano nakatulong ako sa pag-unawa nito sa bagay na to, sa issue na ito, mga kababayan. Exciting ang mangyayari sa Lunes. Abangan natin ang mga mangyayari. At patuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel, Toshi Pinoyski, mga kabayan. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa panonood.